Hi Pisces, this is Pisces Hub. Welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng weekly reading for Pisces sa araw na ito. Okay, gagawa tayo ng weekly reading from March 4 to March 10, 2024. Okay, so alamin natin kung ano yung mga posibleng mangyari for Pisces sa linggong ito, mga gabay, mensahe for Pisces sa linggong ito gamit ang ating tarot cards and ang ating the keeper, the fortune telling card. Okay? So, reminder lang po na ito ay general reading Pisces. So, pwede pong mag-resonate, pwede pong hindi. Okay? And, ang energies ay pwede pong mag-resonate sa lahat. Ma-feminine or masculine man yung mga nanonood na Pisces ngayon or yung mga taong dinidin nila lalo na konektado sa ating weekly reading. Take nyo lang sa mag-resonate. Pag hindi, huwag po nating ipilit po, okay? Shuffle muna natin itong cards natin. Kuha tayo ng mga posibleng mangyari for Pisces. Okay. So, ano po ang message po for Pisces sa linggong ito? Ano po ang posibleng mangyari for Pisces sa linggong ito? Okay, so may nag-flip the coffin. Wag matakot pag meron to, okay? Kasi hindi yun literal po. It's just a parang transformation, okay? Or something na ending or anything na parang bigla ko na ano yung word na pagbabago, okay? So, there's a wealthy man. Pwedeng ikaw to Pisces or pwedeng you're dealing with someone na may masculine energy and maganda yung katayuan sa buhay. Maganda yung ayun. Okay, ang bilis. So, there's a mature woman. Pwedeng there's a couple right here. Okay? Or pwedeng kahit sino ka man dito po. Okay? Pwedeng same gender or pwedeng babae, lalaki. Okay? Basta again, take nyo lang. Wala po tayong gender specific. So, there's a couple right here or someone na dinidil nyo po na babae or lalaki or kung sino man na wealthy man or mature woman. Okay, so there's a poverty, there's a message of concern, and there is a concern. Okay, so it's either there is someone, si masculine or si feminine man, yung magbibigay ng mensahe or something na merong makakatanggap ng mensahe. Pwede ito ay merong connection sa poverty, pwede ito ay kakulangan. Okay, pwedeng kakulangan something na pwedeng sa pera, okay? Lalo na't meron tayo ditong mayaman. Pwedeng ito ay meron connection sa trabaho or something na pera or financial, okay? And pwedeng si mature woman ay makakatanggap ng mensahe galing kay wealthy man, okay? Or pwede pong vice versa po, okay? Kasi meron tayo ditong message of concern and there is someone na concern, okay? So, pwedeng merong isang tao na concern to other person and meron siyang sasabihin, meron siyang ibibigay, isisend na mensahe to that person regarding with this poverty. Pwede ito ay merong connection sa pera, pwede din merong connection ito sa something na kakulangan, okay? And pwedeng kailangan ng pag-usapan kasi concern message of concern and concern. Pwede po siyang mag-resonate po sa lahat, mapatrabaho, mapapera, or mapa-love life. Kahit ano po na feeling mo there's a poverty in it, okay? Bottom of the deck is, wow, great fortune. So, oh wow. So, tingnan nyo Pisces. Napaka opposite nilang dalawa. Kung anong kakulangan nito, ganito kayaman, ka-abundant ng great fortune na ito. Okay? So, kung ano man 'tong magiging result or kung ano man yung magiging outcome ng pag-uusap, lalo na sa message of concern dito, coming from someone na kung sino man yung dinidin niyo po, ito yung parang magiging outcome or magiging, kumbaga, energies niyong lahat, okay? From something na pag-uusapan concerning about poverty or anything, magiging ano siya magiging maganda yung outcome, magiging maganda yung kahihinatnan. Okay? Kasi there's a great fortune. Kahit ano man to. Okay? Kita-kita nyo, napaka-gold. Okay? Punong-puno ng gold. Yung estatwa mismo and yung kung ano man yung
binibigay niya, okay? So, punong-puno ng gold, pati yung likuran niya, yung parang background, parang may painting pa nga, para siyang painting or something na background ng statue is magandang langit, okay? Kahit ano man yung background nito, kahit ano man yung surroundings nito, kahit ito mismo, napakaganda, punong-puno ng gold, okay? So, it's either there is some connection about money, okay? Or pwedeng there is something na pag-uusapan and mare-resolve siya. Mare-resolve siya ng maayos, okay? So, teka lang, ano muna natin to? Adjust natin to. Okay, so, kumbaga sa cards natin dito, kailangan lang mag-usap. Kailangan lang pag-usapan kung ano man yung dinidil nyo po. Okay, kung meron mang kakulangan, pag-usapan ng maayos, pag-usapan ng bukal sa isip, okay, and pareho itong taong to na, alam mo yun, to take the concern or something na point of view this person towards this other person, and pag-usapan lang na mabuti. Pag-usapan lang talaga na mabuti. Lahat ng bagay is madadaan po sa masinsinang usapan. Okay? And magiging maganda yung outcome. Great fortune. Okay? So, kuha pa tayo ng mga mensahe kung ano pa po ang message po for this person. Gamit ang ating tarot cards. Ano pa po ang message po sa ating reading for this week? From March 4 to March 10, 2024. Okay? So, wow. Two of Cups. Reunion Pisces. Union. Something na give and take. Something na soulmate. Full of love. You deserve everything. Okay? Kumbaga, and also, bigla ko na yung parang, mirroring. Okay? Kung ano yung binibigay mo, siya din yung matatanggap mo, Pisces. Okay? So, there's a two of cups and meron tayo ditong dalawang tao. And ito yun silang dalawa. Okay? Ito yan silang dalawa. So, meron pag-uusapan. Okay? So, and also, you are divinely connected with this person, Pisces. Pwedeng ito ay sa love, kasi meron tayo ditong two of cups. Pwede din naman, again, sinabi ko kanina, sa trabaho o sa negosyo po. Okay? So, sige pa, ano pa po ang message po for Pisces sa linggong ito? Ano pa po ang message po for Pisces sa linggong ito? Ace of Wands. Yes, kailangan pag-usapan, and there is someone na parang magbibigay ng oportunidad towards the other person, or pwedeng trabaho or something na solution regarding with this message of concern right here. Okay, so meron siyang, nakikita niyo, meron siyang hawak. Okay, and also this card right here, pwede ding ito ay connection sa attraction, physical attraction. Okay, pwede ding meron connection sa, alam mo yun, parang feelings, kasi meron tayo ditong emotion, cups, and wands is all about parang sexy, like intimacy, pwede pong ganun po, okay? Kung love man to, pero kung about sa trabaho, about sa pera, ito ay merong connection sa opportunity, Pisces, okay? So, wow, merong solution sa kung ano man yung kailangan pag-usapan. Pag-uusapan lang talaga to, okay? Ayun. Oh, wow. King of Cups, oh my, okay, wow. Wow. King of Cups, Ace of Cups, and Ten of Cups, Pisces. Wow. Bottom of the deck. Wow, puro cups. Okay. Seven of Cups. Wow. Okay. So, pwede ito ay merong connection sa love, Pisces, kasi puro cups puro pagmamahal, puro emotion, okay? Pwede din namang about trabaho kasi meron tayo ditong wands, okay? And also itong wands na to, pwede din ito ay merong connection, as I said kanina, about intimacy, okay? Physical attraction, sexy time, bigla ako na yung sexy time. Yung kumbaga parang having a great time
together with this person. Okay? So pwedeng ito ay meron connection sa love. Pasensya na po, meron itong connection sa love. Pwede kayo ay meron ng pamilya. Pwedeng gusto kayong magkapamilya. Kayo ay magkarelasyon kasi meron tayo ditong 2 of Cups right here. Okay? And pwedeng you're dealing with someone na may matured emotional person, okay? Kasi there is a King of Cups, and this King of Cups, this energy is all about maturity. Okay, kumbaga andito, kumbaga itong taong to is napaka green flag, okay? Kumbaga andun yung pagmamahal, respeto, alam mo yun, yung ramdam mo kung ano yung nararamdaman ng taong to sa'yo. Lalo na Pisces na yung mga nakasunod na mga cards na is all about cups din. Ace of Cups, Ace of Love, 10 of Cups. Again, sinasabi ko sa'yo, always ko po sinasabi, isa to sa mga pinaka gusto kong card. Kasi this card is a family card. Happy family, okay? And kung love life man, ito din. 2 of Cups. Halos kapareho siya ng the Lover's card, okay? So, it's full of love, it's full of attraction, it's full of happiness, it's full of, kumbaga, kung meron mang kakulangan, lalo na sa poverty na ito, kailangan nyo lang talagang pag-usapan, okay? Pag-uusapan at pag-uusapan for you to overcome that kind of shortage. Pwede ito ay kakulangan sa atensyon, pwedeng ito ay kakulangan sa pera, pwedeng ito ay kakulangan sa material, sa pag-ibig, sa emosyon, okay? There is something na medyo naglalak ng konti. Pero there is someone, or pareho dapat kayo na open to communicate with each other, okay? So, there's a great fortune, and eto, 7 of Cups, this person or you have so much, kumbaga, love for each other, okay? And pwedeng meron na kayong pamilya or pwedeng gusto nyo magkaroon ng sarili nyong pamilya. Ace of Cups, Ace of Love, Pisces, Ace of Wands, Ace of Opportunities, Ace of Attraction, okay? So, kung ano man to, wow, sobrang ganda. Pwedeng ito ay you're dealing with someone na King of Cups or pwedeng ikaw si King of Cups. And there is 2 peoples right here na kailangan pag-usapan. Paulit-ulit ko lang sinabi, hindi ko na siya, wala na akong masasabi pa, kundi yun lang. Pag-uusapan, and yung kung ano man yung connection dito, it's full of love, it's full of genuine, puno ng pagmamahal, Pisces, respeto, and alam mo yun, yung parang attraction towards each other, okay? Kailangan yung mag-compromise sa isa't isa para alam mo yun, matugunan lahat ng kakulangan and ipagpatuloy yung magandang pag-ibig, magandang koneksyon ng taong to sa'yo, okay? Or ikaw sa kanya, Pisces, okay? So, kung ano man yung dinidil nyo, mapapag-ibig man, trabaho, negosyo, magiging maayos, magiging maganda din yung outcome, Pisces, okay? Wow! So, yun lang po ang ating reading sa linggong to. This is our weekly reading for Pisces. Naway nagustuhan niyo po, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe po sa ating channel. And click the bell button, Pisces, para ma-notify po kayo sa next videos na i-upload natin, okay? So, thank you, Pisces, and God bless!